Mga kababayan, pabago-bago po ang isip ni Pangulong Bongbong. Ngunit ang kanyang naging pahayag sa Singapore ay magiging neutral umano ito sa pagitan ng China at ng Amerika. Ngunit hindi po yan ang ating nakikita dahil masyado na po ngayon dumidikit ito sa Amerika at tila ba naging papit na nga po ng bansang Amerika itong ating presidente. At imbis na tumaas ang ating ekonomiya ay lalong lumalagapak at ang presyo ng pangunahing bilihin ay lalong tumataas. Kaya nagbigay na po ng kanyang sariling komento ang isang retiradong general at nagbablog na rin na si General Macanas. Ibinolgar niya ang tunay na purpose ni Pangulong Bongbong kung bakit masyadong nakadikit umano ito sa Amerika. May personal pala itong interest umano, mga kababayan, kaya patuloy po na sumisipsip itong si Pangulong Bongbong sa Amerika. Panoorin po natin mga kababayan at pakinggan ang naging komento, analysis at nakikitang posibleng mangyari ni General Macanas bilang isang retiradong sundalo ng ating bansa. Dapat sagutin ng administrasyong ito yung mga sinasabi ni na Attorney Roque, ni na Doc Loren Badoy at iba pang commentaries na kaya biglang dumikit ang Pangulong Marcos sa US kasi yung Marcos wealth o Marcos gold. So, posibleng totoo kaya yan mga kababayan po natin, ang kayamanan ng mga Marcos, ang kanilang ginto na nakadeposit sa Amerika. Yan kaya ang sinasabing Taliano Gold? Matanong lang po natin mga kababayan. At ang mayroon pa, ang umano'y kaso ng mga Marcos sa Amerika. Ipaulit-ulit po yan na sinasabi ni Attorney Harry Roque na hindi dapat makapunta itong mga Marcos sa Amerika dahil ngayong presidente na siya, kaya nakabalik-balik na ito sa Amerika dahil sa kanyang immunity. Mga kababayan, sana hindi po personal na interes kung bakit pinili ni Bongbong Marcos na manalo o maging presidente ng ating bansa. Sana po ang kanyang tungkulin ay para sa Pilipino at hindi para sa kanyang personal na interes at pamilya Marcos lamang. Yun ang sinasabi ni na Attorney Roque, Doc Badoy. Hanggang ngayon, wala pa akong naririnig na paliwanag nila kasi I believe there is Marcos wealth, Marcos gold at nakadeposito karaman ito sa US. So ang hinala ni na Attorney Roque na compromise, may secret agreement, yan ang sinasabi ni Attorney Roque na para makuha ng Marcos family ang kanilang kayamanan, dapat pumanig ang Philippine government sa US in relation dito sa sigalot sa China. Kasi ang interest ng US dyan sa South China Sea or West Philippine Sea is yung freedom of navigation. Yun ang kanilang interest. Hindi yung tulungan ng Pilipinas. I don't believe so. Kasi kung makontrol totally ng China ang South China Sea or ano, wala. Apektado ang economy ng US kung hindi sila makadaan dyan. Kaya gusto ng US, gagamitin niya ang Pilipinas para ipaglaban ang ating karapatan dyan sa freedom of navigation para tuloy-tuloy lang ang hindi maapektuhan ang trade economy ng US. So, yan ang kanilang interest. So, kung paniniwalaan natin si Attorney Roque, sabi niya na interest din ng Pangulo is makuha ang Marcos wealth. Kaya ngayon, pumapabor siya sa kagustuhan ng US. Okay. Ano yung mga kagustuhan na yan? So, yan na nga po narinig natin mismo sa isang general po itong mga posibleng ginagawa ngayon ng ating presidente. So ano naman ang kagustuhan ng Amerika na mangyari sa ating bansa at ano ang kagustuhan ng Amerika na gagawin ng ating presidente? Maging sunod-sunuran, magkaroon ng gulo diyan sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Gagamitin po tayong experimental ng kanilang iba't ibang malalakas at pwersadong kagamitang pangdigma. Yan ba ang gusto ng ating presidente? Alam nyo po, mga kababayan, sa totoo lang, hindi ka natin ma-resolve yung problema sa kahirapan sa ating bansa.
makikipaggera pa. Kaya hindi po talaga tayo mananalo at kahit sino naman, kahit malakas na bansa, ay walang nananalo pagdating sa gera. Ang nangyayari po, perwisyo lang, ang nakikinabang, kayong mga leader lamang ng bansa na nagpapakilala na malakas. Additional EDCA sites, delikado yun. Okay na lang yung 5 original EDCA sites panahon ni President Noynoy Aquino. Walang masyadong problema yun dahil Fort Magsaysay, ano pa yung iba, sa Cebu, Basa Air Base, Lumbi Air Base, then Palawan. Okay lang yun, walang masyadong opposition doon. Kaya lang itong additional EDCA sites, dalawa sa Cagayan Province, isa sa Isabela, tapos isa sa Palawan. Nako, ito na yung lalo sa Cagayan. Diyan na natatakot ang karamihan kasi nakikita ng karamihan na yan, paghahanda ng US, deployment o forward base ng US in case na magkagera ang China and Taiwan, yung i-invade ng China ang Taiwan. Of course, tutulong ang US sa Taiwan at yung EDCA sites nila sa Cagayan Valley, nandyan na sila. So, anong ibig sabihin nito? Damay ang Pilipino. Agoy, yan lang po yung napakatinding problema mga kababayan po natin. Kasi hindi dapat tayo nakikialam sa laban ng ibang bansa at hindi dapat po tayo ginagamit na imbakan ng mga kagamitang panggera. Tapos kapag ginamit yung panggera, syempre, anong uunahing tatargetin ng China? Hindi yung mga area na yan kung saan nakatambak ang kagamitan na yan. Kasi kapag maparalisa yan, edi wala nang gagamitin ang Amerika laban sa kanila. Diba? So sinong tatamaan ngayon? Yung ating bansa. So dapat yan ang naisip at ikonsidera po ng ating presidente. Tama ang sinasabi ni General Macanas na yung mga nauna ng mga EDCA site sa panahon ni Pinoy, okay na yon, as if it is what it is ang ginawa ni PRRD. Hindi niya pinatanggal, hindi niya dinagdagan. Ibig sabihin, si PRRD ang totoong neutral, pero hindi po siya talagang dumikit sa Amerika. Mas dumikit siya sa China dahil unang-una hindi naman tayo dikit sa China nung panahon ni Pinoy. Kumbaga, inayos niya lang na bumalik ang magandang relasyon ng China. Pero naging neutral ito sa pagitan ng China at ng Amerika. Pero si Bongbong Marcos ngayon, ang ating presidente, hindi ko alam kung ano talaga ang kanyang desisyon. Pasabi-sabi pa sa na neutral. Kaya yung ating mga kababayan, tawa ng tawa dahil mukhang wala daw sa tamang pag-iisip itong ating presidente habang nagsasalita. Yun ang hindi nakikita, yung madadamay tayo sa gera ng US, China at Taiwan dahil sa EDCA sites na idinagdag. Sana hindi na lang dinagdagan. Wala na sanang problema. Okay man yung makipag-alyansa tayo sa US dahil matagal na nating alyansa yan, kaibigan. Tama, Okay, tama. that's no problem. Ang problema, yung additional EDCA sites na lalagay tayo ng peligro. Lalo na ngayon, last month, yung latest na balikatan exercise, inalaw na ng Pangulong Marcos ang pagpasok ng mid-range capability missile system. Ano ito yun? Delikado. It's an offensive weapon na yung range is abot na ng 1,800 miles ang range. Pwede nang magpaputok ng missiles ang US from Cagayan, yung EDCA sites. At yun. Wow. Ngayon ko lang nalaman niya na ganun pala kalakas siya ang bagong gamit na inimbak ng Amerika dito sa atin, mga kababayan. So anong ibig sabihin yan? Alangan ititesting lang yan dito sa atin for experimental. Talagang ito po ang sinasabi ni General Macanas ay posibleng may katotohanan. Dahil ito po ay dating general. So alam na alam niya at nababasa niya yung mga strategies pagdating po sa ganitong klaseng sitwasyon. At sana po ay mali po itong si General Macanas sa kanyang mga analysis sa posibleng gulo na dala nitong Amerika sa atin. Kaya para nga sa ating mga kababayan,
Hindi tayo yung sasakopin ng China eh. Sa ngayon, tayo na po ay sakop na ng Amerika dahil nakapaikot na pala sa atin yung mga IDCA site, di ba? So sino yung mas malakas na puwersa ngayon na nandito sa ating bansa? Yung mga Kano. At ang nakita ko na lagi nilang sinasabi na maraming spiya daw ng China dito sa Pilipinas ay isang propaganda rin para sa akin. Para lalong, alam mo, yung iisipin natin, o yung China, hindi natin dapat pagkatiwalaan, dapat po tayo magtiwala sa mga puti. Mali po yun, mga kababayan po natin, dahil unang-una, kaibigan po natin ang China. Ang issue sa West Philippine Sea ay isang sigalot lang na hindi dapat maapektuhan ang buong pakikipag-partner natin sa China, lalo na po sa negosyo, sa tourism. Di po ba? Dispute area po yan, patuloy na pinag-aagawan, pinag-uusapan, dapat yan, hindi pinag-aawayan. Pero mukhang ayaw ng ating presidente na makipag-bilateral talk sa China sa issue ng West Philippine Sea. Ang kawawa, yung mga mangingisda. Ikinagagalit ng China at pati na ang Russia. Kaya sabi ng China, nag-invite kayo ng wolf sa inyong territory, makakagat kayo, madadamay kayo. So, ito na. Ano yung sinasabi niya? I don't work for US. I'm sorry. My humble opinion is working for US, not so much of Philippine interest. Kasi nga, ang seguridad ng ating bansa, delikado tayo ngayon. Lalo na ulitin ko yung mid-range missile systems na kayang magpaputok ng mga land-based missiles na yung Tomahawk, yung SMC. Delikado yun. Baka nga may warheads pa doon. Nako, kung may warheads, we don't have the capability or hindi tayo papayagan na i-check up yung mga missiles na yun kung may warhead. Kung may warhead yun, paputukin ng US towards China, nuclear capable ang China, sinong tatamaan? Tatamaan tayo. Yun ang nakakatakot po na sana hindi po mangyari yan sa atin, mga kababayan po natin. Dahil tayo po ang kawawa at syempre sinong pinakamaapektuhan? Ang mga ordinaryong Pilipino, lalo na yung nasa Cagayan. Yung presidente natin, pupunta ba yan dyan? Siya ba yung unang mapapahamak? Tayo po. Kaya dapat ikokonsidera po ito ng ating presidente at hindi basta-basta magdedesisyon na ikakapahamak po ng mga Pilipino. Maraming salamat po kay General Macanas. Siyempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe, isubscribe nyo po yung kanyang channel, The General's Viewpoint. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.